Magandang araw po sa ating lahat. Maayong adlaw, maupay nga adlaw, maayong adlaw, no? Maayong aga, maayong hapon, at magandang araw po sa lahat po ng ating mga future LPTs. And today, no, nandito na po tayo sa ating pangalawang lecture-based discussion po on our general education items, no? Talaga pong I'm so happy po doon po sa mga feedbacks po na ating natanggap na talagang sila daw po ay thankful po sa ating ginagawa, and of course that motivated me, no, na ipagpatuloy po yung ating ginagawa sapagkat yan naman po yung adhikain natin na talagang makatulong. At pasensya na rin po doon sa first video natin na kung saan yung akin pong yung camera ko po doon, yung mukha ko po doon ay natakpan po yung mga upper part ng questions po, no? At now po, no, na sana po ay hindi na po mangyari. Talagang nagkaroon lang po ng technical difficulty nung time na yan. And now without further ado, no, same drill pa rin po, no? 15 items po tayo. Ibibigay ko po yung questions at saka yung choices. And of course, no, bibigyan ko din kayo ng maybe ilang seconds para po mag-think, no, or pumili na inyong sagot. But before that po, no, tayo po muna ay manalangin. Palagi po natin sinasabi na bago at pagkatapos po natin mag-review, no, dapat po talaga tayo po ay manalangin po. Dear Lord, thank you for the gift of knowledge and the opportunity to prepare for the board exam. Please grant us the focus, clarity, and discipline as we study. Please help us understand and remember what we learn. Please give us the strength to overcome distractions and doubts. Please fill our hearts with peace and our minds with confidence. Please guide us in this journey and please remind us that with hard work and faith, all things are possible. In His name we pray. Amen. At ayan na nga po, no? Humingi na po tayo ng ating ng guidance po mula sa ating Panginoon. At time naman po natin para mag-exert po ng effort. Yung formula ko po kasi na ginamit na ako po ay nagre-review at sinasabi ko din po doon po sa mga nagre-review din na nag-ask ng advice, no. Sabi ko po ay yung formula ko po is faith plus hard work equals success po yan, no. Uunahin po talaga natin yung ating tiwala po sa Panginoon kasi kahit anong tiyaga po natin kapag wala po tayong pananalig sa Diyos, wala pa rin po mangyayari sa buhay natin, no? Faith plus hard work equals success po yan, no? And in our case, no, in our context, uh, faith plus hard work, LPT na po yan, na in the coming months po, ibibigay po yan ng Panginoon. Kapag po nakikita din niya, na tayo po talaga ay mayroong tiwala sa Kanya at nag-exert din ng effort. Bago po tayo magsimula, no? Pamain po ng lisensya, no? Pamain po kung gusto po ninyong maging LPT po this kung kailan po kayo kukuha ng board exam, no, pamain po ng lisensya. At yung isa po sa talagang sinasabi natin na dapat po mas maagang maghanda, mas better po kasi marami po tayong nilalaman. With that, let's proceed to question number 1. Buwan naman ang tanong, contemporary world. It is the organization founded after World War I that aims to maintaining world peace and promoting international cooperation. So letter A, the United Nations. Letter B, the League of Nations. Letter C, the NAFTA. Or letter D, yung APEC. Mm-hmm. Ang correct answer for number 1, yung naitatagpo ng organisasyon pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig ay of course, yung League of Nations po. But then again, hindi po naging successful yung League of Nations. Kaya po nangyari yung pangalawang or ikalawang digmaang pandaigdig o yung World War II. Yung choice A po natin, no? Ito po yung naitatag naman po after World War II. Yung NAFTA po, yan po yung North American Free Trade Agreement, no? Diyan po yan, yung members po yan, yung members po niyan, yung Amerika, yung Canada, no? By the way po, balikan po natin yung UN, no? Some considered UN as the most successful international organization. Bakit po? Kasi po, after po ng kaniyang pag-establish after World War II up until now, no, and hopefully po, no, sana hindi po wala po mangyaring World War III, no? Kaya po kino-consider na yung UN po yung so far most successful international organization. At yung APEC naman po, no, that's Asia Pacific Economic Cooperative, no? It's more on the economic aspect of the countries in Asia and in the Pacific. Ganyan lang po yan kadali. Question 2 po agad tayo, no? Wag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Eto, Philippine history. Baybayin na hindi nawawala sa board exam is composed of 17 symbols. The question is, how many of which are vowels?
Is it letter A, 13, letter B, 14, letter C, 3, or letter D, 17? Ilan po yung vowels doon sa ating baybayin? Our correct answer for number 2 is, of course, is letter C. Tatlo lang po dyan. No? Ito po yan. No? Yung baybayin, no? Yung ancient form of writing ng Philippines is consist of 17 unique characters. 14 po dyan, no, ay consonant syllables. As you can see po sa ibabaw, no, yung bada, gaha, ka, until po sa ya. At tatlo po dyan, yung nagre-represent po ng vowels o yung patinig, no? 14 na katinig, tatlong katinig, 17 symbols po yung nagko-compose dyan sa ating baybayin. Gets lang po ba? Gets na gets yan ng ating mga teachers. Ito, supporting question for number 2. Baybayin is to ancient Philippines. As hieroglyphics is to what country? The letter A, Korea. Letter B, Egypt. C, India. Or letter D, Iraq. Yung analogy po palagi po siyang lumalabas po sa board exam. Kaya nagbigay na rin tayo ng question. No? Kung ang baybayin po ay no, sa Pilipinas, sa ancient Philippines, yung hieroglyphics naman ay saang bansa? A, Korea ba? Egypt, India, or Iraq? And of course, our correct answer for number 3 is letter B. It's Egypt. So, bakit po? Yung sa Korea po kasi, no, I don't know lang po yung correct pronunciation po ha. It's either no, Hangul or Hangul po. Yung sa India naman po, it's the Brahmi. At yung sa Iraq po, no, some pronounce this as Iraq, no, it's the Sumerian cuneiform. But when you talk about the hieroglyphics, sa Egypt po yan. Now, let's focus po on the baybayin. In the board exam, yung palaging lumalabas na, for example, what is the ancient form of writing no, in the Philippines? Kapag po may baybayin, yung una po niyo hanapin sa choices ay baybayin. Pero kapag wala pong baybayin, alibata po. It's because yung board exam po ay yung ginagamit niya pa po up until sa amin po, no? Alibata pa rin. But then again, yung updated po natin na talagang yung source po, sabi ng ibang mga historian, ay baybayin po talaga. Now, kung nasa choices po natin yung baybayin at alibata, baybayin po yung piliin ninyo. Guess lang po ba? Question number 4 agad yan. Number 4, eto na. As a sign of gratitude, Ferdinand Magellan gave a gift to the wife of Raha Humabon in the form of A, sword, B, perfumes, C, perfumes and combs, C, Santo Niño, or letter D, tapis. Ano po yung ibinigay ni Ferdinand Magellan doon sa asawa ni Raha Humabon? A, sword, perfumes and comb, Santo Niño, or letter D, tapis. And of course, our correct answer no, for number 4, it's letter C po. It's the wooden image of Santo Niño. Ito po yan. Yung wooden image of Santo Niño po ay binigay ni Magellan doon sa asawa ni Raha Humabon no, na si Queen Juana as a baptismal gift. Kailan po yan naganap, sir? Noon pong first mass sa Limasawa. No? Take note po, first mass po, yung first mass, pinakaunang misa sa Pilipinas, ay nangyari po dyan sa may Limasawa. Now, another question sa board exam. Sino po yung nag-administer ng pinakaunang misa sa Limasawa? It's Father Pedro de Valderrama, no? Father Pedro de Valderrama, yung pinakaunang yung paring nag-administer ng pinakaunang misa sa Pilipinas. Now, the wooden image of Santo Niño na ibinigay ni Ferdinand Magellan kay Queen Juana ay ito rin po yung naging palaging idinaraos or sinicelebrate po ng mga Cebuanos, ng mga kapatid nating Cebuanos during po January, yung sinulog po. Diyan po yan naka-anchor po doon po sa Santo Niño po na ibinigay ni Magellan kay Queen Juana. Gets na gets po yan. Next question po tayo, number 5. Eto, Philippine history pa rin. During the Spanish regime in the Philippines, there were Europe-educated Filipinos who belonged to affluent middle-class families. Ano po yung tawag sa kanila? Is it letter A, obreros, B, mestizos, C, ilustrados, or letter D, propagandists? Again, obreros, mestizos, ilustrados, or propagandists. Ano ba yung tawag doon no? Sa mga Pilipino na kabilang doon sa affluent middle class, yung mga may kaya po? It's of course it's letter C po. It's
the Ilustrados. Now, yung mga Ilustrados po, sila lang po yung mga may kakayahan, no? Yung mga Ilustrados lang po yung may kakayahan most of the time na makapag-aral at kabilang po dyan sila ni Graciano Lopez Haina, sila ni Marcelo del Pilar, sila ni Jose Rizal na talagang nagkaroon ng sapat na edukasyon para mahubog po ang kanilang kakayahan. Dahil po sila po ay napabilang doon sa mga pamilyang may kaya. Now, sino naman po itong mga obrero, sir? Yung mga obreros naman, ito po yung mga workers or yung mga manual laborers, no? In layman's term, ito po yung mga trabahante. At mostly po na mga oberos ay of course yung mga Indios po na mga Pilipino during the Spanish era. Yung mga mestizos naman na ginagamit pa rin natin yung terminong ito, no? Ito po yung mixed Spanish and Filipino ancestry. Yung magkahalo na po, no? Yung for example, Kastila yung papa, tapos Pinay yung mama, Filipina yung mama. Yung anak po niyan ay tinatawag na mestizos. Now, yung mga propagandist naman po, yung tawag doon sa mga miyembro po ng propaganda movement, no? Yung propaganda movement po ay pinangunahan nila ni Lopez Haina, nila ni Del Pilar, ni Rizal at ni Ponce na kung saan ginamit po nila yung kanilang kagalingan sa pagsulat para po pukawin yung pusong makabayan no ng mga Pilipino na talagang talagang lumaban na no at para makamit po natin yung ating kalayaan mula po sa mga mananakop na Kastila. Yan po yung mga propagandista. Next po tayo, question number 6. Now, among the members of the Katipunan, sino po yung nagsulat ng Kartilya ng Katipunan? Is letter A, Graciano Lopez Haina. Letter B, Andres Bonifacio. Letter C, Apolinario Mabini. Or letter D, Emilio Jacinto. Sino nga ba yung nagsulat ng Kartilya ng Katipunan? Mind you, teachers, yung kartilya po hindi po talaga nawawala sa board exam. Sir, bakit palagi mo sinasabi na yung mga items na dinidiscuss mo ay talagang palagi lumalabas? Sapagkat po, kaya nga po dinidiscuss natin ito kasi ito po yung mga high yield questions po ng board exam. Now, yung nagsulat po ng Kartilya ng Katipunan, of course, letter D. Si Emilio Jacinto po yan. Ito po yan. Yung kartilya ng Katipunan po, ito po yung dito po nakasulat kung ano po ang dapat at hindi dapat gawin ng mga katipuneros bilang miyembro ng katipunan. Ibinibigay po ito kadalasan doon po sa mga bagong miyembro, no? Bagong recruit ng KKK para po sila ay mag-guide kung ano nga ba yung ipinaglalaban ng KKK, kung ano po ang kanilang adhikain, kung ano po ang kanilang dapat at hindi dapat gawin bilang kasapi ng revolusyon, bilang kasapi ng katipunan po. Yan po yung kartilya ng katipunan. Nilalagay po dyan doon sa pamphlet at ibinibigay po sa mga bagong members ng KKK. Now, sino po yung ibang tao doon sa ating choices? Si Graciano Lopez Haina po, siya po yung founder and first editor po ng La Solidaridad. Ano po yung La Solidaridad, sir? Yung La Solidaridad po, ito po yung publication or newspaper po ng propaganda movement na sinabi natin kanina. Si Andres Bonifacio naman, of course, he is known as the supreme leader or the supremo ng Katipunan. Si Apolinario Mabini naman, yung utak ng himagsikan or utak ng revolusyon, habang si Emilio Jacinto naman, yung utak ng Katipunan. Now, we must not be confused of these two, no? Mabini, siya po yung sa himagsikan or sa revolusyon. Siya po yung tinaguriang dakilang lumpo na naging advisor ni Emilio Aguinaldo, no? Kapag po utak ng revolusyon or utak ng himagsikan, si Mabini yan. Kapag po Emilio Jacinto, si Jacinto naman, utak ng katipunan. Si Emilio Jacinto po kasi ay ginawang utak ng katipunan, siya rin ng sulat ng Kartilya ng Katipunan, sapagkat siya po yung isa sa mga matalinong kasapi ng KKK. Mind you teachers, Emilio Jacinto was a dropout po siya bago po siya nag-drop, siya po ay nag-aral ng law, nung abogasya. Hindi niya po natapos ang kanyang kurso sapagkat nung nalaman niya po na nag-exist yung KKK, no, na may mga grupong gustong mag-alsa no, sa mga Kastila, siya po ay nag-drop sa kanyang pag-aaral at sumali doon sa KKK. Kaya po siya yung kino-consider na utak ng katipunan. Sa kanya din po nanggagaling yung mga advices, no, mga ideas kung ano dapat yung gawin ng KKK dahil po sa katalinuhang
taglay ni Emilio Jacinto. 7 po tayo. Number 7. Excuse me. Ito na. Philippine presidents, no? Na palaging present din. Sino po ang nagsabi ng linyang ito? My loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins. Letter A, Emilio Aguinaldo. Letter B, Cory Aquino. Letter C, Gloria Macapagal Arroyo. Or letter D, Manuel L. Quezon. Sa mga presidente pong nasa choices natin, sino po yung nagsalita, no? Sino po yung nagsalita ng linyang ito? And of course, our correct answer for number 8, it's very famous, it's letter D, si Manuel Luis Quezon. Siya po yung nagsabi ng my loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins. Yung other choices po natin, si Emilio Aguinaldo yung pinakauna at pinakabatang naging Pangulo ng Pilipinas. No? At the age of 28 years old, President na po si Emilio Aguinaldo. And as of now, no, so far, siya po yung longest living president dahil po siya ay binawian ng buhay at the age of 94 years old. Siya po yung tinaguri ang longest living Philippine president as of the present. Si Cory Aquino naman, no, si Corazon Cuanco Aquino, yung pinakaunang pinakaunang pangulo na babae. Siya din po yung tinaguri ang uh, another ano ang tawag dito, no? Another known fact about Cory Aquino, siya din po yung ina ng demokrasya. Now, si Gloria Macapagal Arroyo, yung pangalawang the second female president na siyang kilala doon sa kanyang tagline nung kanyang kapanahunan bilang Pangulo, yung matatag na republika or yung strong republic. Naabutan po natin yan, no? And now, siya din po yung pinakaunang Pangulo na nanumpa sa kanyang katungkulan bilang presidente ng Pilipinas sa labas po ng Luzon. Now, the question is, saan po siya nag-take oath, coach? Doon po siya nag-take oath, dyan po sa may Cebu. So it means Visayas na po yan, no? Siya po yung pinakaunang pangulo na nanumpa sa labas ng Luzon. Si Manuel Luis Quezon naman po, yung kilala bilang Father of National Language, ama ng wikang pambansa, and the Father of Social Justice, no? At going back to the question, siya din po yung nagsalita ng linyang ito. Number 8 po tayo, teachers. Number 8. Which among the principal organs, ito contemporary world pa din, no? Which among the principal organs of the UN ang nakafocus doon sa pagre-resolba ng legal disputes sa kanyang mga kasaping miyembro? A. General Assembly. Letter B. Security Council. Letter C. International Court of Justice. Or letter D. Trusteeship and Social Council. No? Which among the principal organs of the United Nations focuses on resolving legal disputes within its members? A. General Assembly ba? Yung Security Council ba? Yung International Court of Justice or yung Trusteeship and Social Council? A correct answer for number 8, of course, no? Obvious na obvious naman po. It's letter C po. Yung International Court of Justice, yung responsable doon, no, sa pagmimedol, no, pagreresolba ng hindi pagkakaintindihan, no, ng mga miyembro ng UN. Now, ito po yung mga ibang duties, no, or roles ng ibang principal organs ng United Nations. Isa na diyan yung General Assembly, no, kung saan ito po yung organ ng UN na naka-assign doon sa paggawa ng mga policies, no? At kung saan diyan din po, no, nagkikita-kita or nagmi-meet yung mga miyembro ng lahat ng miyembro po ng UN, yung mga bansa, no, kinatawan ng mga bansa. Now, yung Security Council naman, siya po yung responsable para po ma-maintain, no, yung kapayapaan within the members of the UN. At yung Trusteeship and Social Council po, yung naka-assign naman doon sa pag-oversee, no, sa administration of trust territories. Yan po yung mga principal organs natin ng United Nations. Now, in relation to the United Nations, ito yung P5, kilala din to, no? The Security Council of the UN has 5 permanent members. Which of the following countries yung hindi kasapi sa P5? Letter A, yung China. B, Russia. C, France. Or letter D, Japan. Saan po dyan, no, yung hindi kasapi sa P5? Our correct answer po for number 9, it's letter D po. Yung Japan po, yung hindi kasapi doon sa P5. Ano ba yung mga bansang kasapi sa Permanent 5 ng Security Council ng UN, sir? Ito po yun, no? Ito po yung 5.
We have Russia, we have UK, we have the US, we have China, and we have France. Now, in the modern times, bago lang po, no, yung P5 po ay may idinagdag na isa. Yung tawag po dyan, yung P5 plus 1. At yung idinagdag po dyan sa permanent members ng UN sa Security Council po is yung Germany, no? Pero kapag P5 lang po, ito lang po yun, no? Yung limang, ito lang po yun. Pero kapag itinanong po kung ano yung plus 1 doon sa P5, yung bagong miyembro ng P5, it's Germany po, no? Gets lang po, teachers? Gets na gets yan. Next question po tayo. Number 10. We're almost there. Ito na, art appreciation na rin, no? Who among the following artists is known for the famous Spoliario? Letter A, Vicente Manansala. Letter B, Fernando Amorsolo. Letter C, Juan Luna. Or letter D, Ang Kyoko. Atin natin lang po ito, teachers, ano? Yung question number 10 po, pangalawang beses po yan lumabas nung time namin. Kaya kapag ganito pong mga tanungan, dapat po familiar na po tayo doon po sa mga artworks kasi paragi din po yan lumalabas sa board exam. Sino nga po ba, no, yung pintor ng Spoliarium? Sikat na sikat po ito. And of course, our answer for number 10, alam kong alam nyo na rin ito, no? But for mastery na lang, no? Is letter C. Si Juan Luna po, yung kilala doon na nagpinta sa Spoliarium. Ito po yan. Yung, okay, unahin po natin yung ibang choices natin. Si Vicente Manansala po ay kilala doon sa kanyang estilo ng pagpinta na Cubism, no? Siya po ay isang Cubist painter. Si Fernando Morsolo naman, na famous din sa art appreciation, ang kanya pong mga gawa ay more on, excuse me, the rural landscapes, no? If you look at the paintings of Fernando Amorsolo, makikita mo doon yung mga paintings niya, yung mga sa bukid, yung sa palayan. And yung title po niya is yung Grand Old Man of Philippine Art. Yan po yung title kay Fernando Amorsolo. Now, si Ang Kyukok naman po, yung kilala sa kanyang estilo, no, na pinaghalong surrealism, cubism, at expressionism. But going back to the question, no, ito po yung kay Juan Luna na Spoliario, hindi ko po para nalagay yung picture dito, pero marami naman po yan sa internet, no? Kung hindi po kayo familiar, kahit research na lang po. Yung story po kasi dyan is, uh, yung Spoliarum is yung hinihila yung mga gladiators, no? Nakikita natin sa painting na yung hinihila yung mga gladiators. Now, nung ipinintayan ni Juan Luna yung Spoliarium, yung meaning po ng kanyang painting ay para po ipakita na ganyan din po ang sitwasyon, no? Ganyan din po ang sitwasyon ng Pilipinas under the Spanish government na kung saan sila po ay nakakatamasa ng oppression, no? Nakakamasa ng forced labor. Kaya po yan din po yung symbolism ng Spoliarium para kay Juan Luna, para i-portray niya po kung ano po talaga yung ating estado under the Spanish government. 11 po tayo, teachers, no? Last 5 questions po tayo. Eto, art appreciation pa rin. The Pieta and the creation of Adam are attributed to which artist? No? Kanino pong gawa yung Pieta at creation of Adam? Kay Michelangelo ba? Kay Da Vinci? Kay Raphael? Or kay Van Gogh? No? Sino po yung gumawa? No? Sino po dyan yung responsable sa pagpinta ng Pieta at creation of Adam? Si Michelangelo? Si Da Vinci? Si Raphael? Or si Van Gogh? And of course, the correct answer for number 11 is it's Michelangelo po. Now, ito po yung Pieta at Creation of Adam na ginawa ni Michelangelo. Now, yung other artists po natin sa choices, ito po yung kilala sa kanila. Si Da Vinci po ay kilala sa kanyang Last Supper at yung Mona Lisa. Now, yung Mona Lisa may nawindang sa board exam, hindi nung time namin, but yung mga previous na takers, kasi yung itinanong doon sa art appreciation, who painted the La Gioconda? Yung pinag-aralan ng mga let-takers, si Da Vinci ay kay Mona Lisa. Without them knowing na yung Mona Lisa pala at yung La Gioconda ay isa lang yun, no? Kay Da Vinci pa rin yun. Again, Mona Lisa, La Gioconda. La Gioconda, Mona Lisa. Kay Da Vinci po yan. And of course, yung Last Supper, pinaka-famous din. Si Raphael naman po ay kilala doon sa kanyang School of Athens na kung saan pinoportray dito yung mga great philosophers po dyan sa Athens.
Si Vincent Van Gogh naman, ay of course, kilala natin doon sa kanyang Starry Night, no? Yung blue na may moons and other elements po. Number 11 or 12, proceed po tayo teachers, no? Number 12 na pala. Eto, the sculpture, The Triumph of Science Over Death, is a masterpiece of which Filipino artist? A. Jose Rizal, B. Juan Luna, C. Carlos Botong Francisco, or letter D. Fernando Amorsol. Ito, maraming nalilito sa tanong na ito, no? At yung kadalasan, no, yung sagot dito, no, hindi in-expect ng mga nagre-review na, siya pala, no? Meron din pala siyang ginawang ganito. And of course, the correct answer for number 12, it's si Jose Rizal po yan, no? May ginawa din pong sculpture si Jose Rizal. Ang title po niyan is yung The Triumph of Science Over Death, wherein, I don't know if may picture tayo dito. Yeah, ito po yan, no? Yung nasa picture po ay replica lang po niya. Replica lang po 'yan nung totoong sculpture, no? Yung nasa picture po ay nasa College of Medicine ata, no, if I'm not mistaken, diyan sa may UP Diliman. Now, yung meaning po, no, it signifies the victory that humankind aims to achieve by conquering the bane of death through scientific advancement. Dahil po sa teknolohiya, dahil po sa imbensyon, dahil po sa advancement in scientific mga discoveries po ng ating mga scientists, no? At some point parang nai-extend, no? Parang naku-cure din yung mga sakit at parang yung kamatayan po ay medyo, no? Parang na-prolong yung life ng tao. It's because of the scientific advancement. Yan po yung the triumph of science over death. Guess po teachers, no? Nung nag-review kami, no, sasabi ng iba na okay, si Rizal pala ay hindi lang siya on writing, no? Hindi lang din siya doon sa kanyang maraming babae. Meron din pala siyang ginawang sculpture at ito yung The Triumph of Science Over Death. Last three questions po. It refers to a collaborative form of fine art that uses live performers to present the experience of a real or imagined event before a live audience. Nandiyan na po, no? Ang daming clue po dyan. Live performers, may live audience din. And of course, no? Dapat we must be keen of the context clues na nasa tanong po because kadalasan po sa board exam, no, at sana din lumabas din po sa inyong time, yung answers po sa mga items nandiyan na rin po sa questions, no? We must be mindful of that. We must be keen. Dapat po talagang intindihin at basahin po natin ng mabuti yung mga katanungan. And with that, our answer for number 13 is letter B po. Theater arts po yan, no? Ito po yung example ng theater arts na kung saan nagpe-perform yung mga tao, no? Pinoportray nila yung isang real event, so of course, sa harap po ng live audience, no? May mga live actors, no? May mga singers din po dyan, no? Yung visual arts naman po, it is a broader term, no? Para siyang umbrella term ng painting, ng photography, yung literature naman on the oral or the written work, no, yung mga poems, yung film and broadcast naman yung sa TV, sa television, you have sa media na rin, no? Yan po yung sa film and broadcast. But going back to our question 13, yung gamagamit ng live performers, piniperform sa live audience, theater arts po yan. 13 po, no? 14, in connection pa din sa ating history. Sorry, art appreciation. Ito na. Which of the following are the award-giving bodies in the Philippines that recognizes outstanding art making and contribution of Philippine artists? 1. 13 Artists Awards. 2. National Artists Award. 3. Contemporary Artist Award. And letter D. National Living Treasure Award. A. 1 and 2. B. 2 and 3. C. 1, 2, and 4. Or letter D. 1, 2, 3, and 4. And of course, no, your correct answer for number 14 it's letter C po. It's only 1, 2, and 4. Now, maybe some of you might wonder, Sir, bakit po hindi kasali yung 3? It's because yung Contemporary Artist Award po, nakapaloob na po dyan yung 13 Artists Award at yung National Artists Award. Yung National Living Treasure Award naman po, ito po yung gamaba o yung gawad sa manilikhang bayan. Gets lang po? Gets na gets yan. Last question for today. Eto na, balik tayo sa Philippine history. The following are exempted from rendering forced labor. Except, notice the word except. A. Teachers. B. Principalia.
C, government officials, or letter D, the poor and uninfluential Filipinos. Sino ba yung hindi kasali doon sa exemption from the polo serbisyo, no? Yung mga teachers, yung mga prinsipalya, yung government officials, or yung poor and uninfluential Filipinos. Of course, our correct answer for number 15, no, it's very obvious. It's letter D, yung mga mahihirap na mga Pilipino, and mostly, sila po yung mga Indios, no? Now, yung mga teachers po natin, kaya po sila exempted during the forced labor because as we know, no, yun, during the time of the Spanish occupation, napakalaking role ang ginagampanan ng mga teachers. Bakit po, sir? It's because during the time, kino-convert, no, tinuturuan ng mga Kastila yung mga Pilipino aside from the secular education, para ma-convert din yung mga Filipinos into Catholicism. So, of course, need nila yung mga teachers, kaya exempted sila. Yung mga prinsipalya naman, ito yung mga tao na kabilang doon sa mga noble families na mayroon ding impluensya at may posisyon din doon sa gobyerno. At of course, yung letter C natin, yung mga government officials, hindi naman pwede na sila yung mag-render ng forced labor. No? Kaya yung mga pinapatrabaho talaga yung mga poor and uninfluential Filipinos na mostly ay mga Indios. Gets na gets po? Gets na gets yan. And with that, I would like to congratulate everyone, no, for surviving another free lecture, no? With this short span of time, talagang marami na po tayong additional information na nakuha. At sana po ay nakatulong ako, no? Naging informative po yung ating second video. And I am hoping na talagang magpatuloy po tayo sa paggawa ng video para po makatulong doon sa ating mga aspiring LPTs. And with that, I would like to thank you and God bless po future LPTs. Patuloy po tayo sa pagre-review. Malapit na po nating makamit ang ating inaasam na maging LPT, no? LPT na po kami at kami po ay talagang nag-pray po para sa inyo. Ginagawa po namin ang mga gantong klase ng videos para kami po ay makatulong na rin. Sapagkat alam namin na mahirap po yung mag-review at mas mahirap na yung kulang po tayo doon sa ating financial capability na magpa-enroll po sa mga review centers. Kaya laban lang po, no, kapit lang, malapit na po ninyong makamit ang inyong inaasam-asam na tatlong letra sa dulo ng inyong pangalan. Again, let's pray po for our closing. Lord, thank you for giving us the knowledge, the strength po na sa aming po pagre-review for today. Thank you po, Lord, for giving us, for providing, Lord, at salamat po sa lahat ng protection po sa bawat isa. And we hope, Lord, na kayo po ay patuloy na gagabay po sa amin lahat. And of course po, bigyan niyo po sana ng karagdagang dedikasyon at kalakasan yung aming mga yung aming mga reviewees po sa kanila pong paghahanap para sa pwede exam. This is all we ask. In Jesus' name we pray. Amen. Good day. Ingat po kayo and God bless future LPPs. Bye.